Mga kapuso, makikita po natin na humilig na itong poste ng kuryente dito sa bayan ng Laur, dito po sa Nueva Ecija. Dahil nga po yan sa sobrang lakas ng hangin at ulan kagabi sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Sa ngayon medyo humina na po yung ulan at hangin, pero tuloy-tuloy pa rin po ito at uh, wala pa rin pong kuryente sa malaking bahagi ng Nueva Ecija. Agad naman nagsagawa ng clearing operations ang PDRRMO task force para masiguro na ma-clear lahat ng mga binagsakan ng puno. Yung mga kalsada pong yon ay passable na po sa ngayon. Pero nagsisimula na pong tumaas yung ilog, no? Yung tubig sa ilog at yan nga po ang latest na sitwasyon mula pa rin dito. Patuloy po kaming magbibigay ng mga latest na sitwasyon po dito sa Nueva Ecija kung saan naroroon po ako sa mga sandaling ito. So, yan po muna ang latest na sitwasyon para sa GM Integrated News. Ako po si Mariz Umali, nag-uulat. Mga kapuso, nandito po ako ngayon sa Batoferi River, dito po sa Laur, Nueva Ecija, kung saan nagsasalubong yung Coronel at Pampanga River na masusi at mahigpit ding binabantayan o minomonitor ng lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija dahil nga po sa pagtaas ng level ng tubig dito. At gaya nga ng inaasahan, tumaas na rin yung level ng tubig dito at kahit na bahagyang ambon na lang yung nararanasan dito, napakalakas pa rin po ng agos ng tubig, no? So sa kasagsagan nga po ng pananalasa o paghagupit ng bagyong Uwan ay marami pong pinadapang mga kubo itong bagyo. At makikita natin yung ilang mga residente ay kumukuha pa rin ng mga kahoy, pilit na sinasalba. Ayan, puntahan natin yung ilan sa mga pinadapang kubo itong bagyo sa kasagsagan daw ng pag-uulan. Ayan, makikita po natin na talagang dumapa na yung maraming mga kubo rito. Ang sinasabi sa atin ng mga residente rito, daan-daan yung mga kubo rito dahil isa po itong Eco Resort Park. At marami raw po talaga mga turista ang pumupunta rito. Pero dahil tumaas talaga yung tubig dito sa ilog, ay natangay at bukod sa pinadapa, marami rin daw pong mga kubo ang tinangay. Kaya ngayon nangangamba sila sa kanilang kabuhayan kasi ito yung pinagkukunan nila ng kita, no? So, ang sinasabi pa sa atin ng lokal na pamahalaan ng PDRRMO ay hindi dapat ipagsawalang bahala kahit na medyo mababa naman na siya, hindi umabot dun sa pinaka-bridge. Ay ito yung waterway kung saan umaagos yung tubig galing dun sa may Sierra Madre Mountains. Yung mga pag-uulan doon ay dito naman bumabagsak. Kaya sa loob lamang daw ng ilang pang mga oras, posibleng tumaas muli yung tubig dito sa Batoferi River. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagmamonitor at pagbabantay ng lokal na pamahalaan dito. So yan muna ang latest na sitwasyon. Abangan nyo po yung mga karagdagan detalye sa aming pag-iikot dito po dito sa Nueva Ecija. Aalamin ko rin po yung iba pang mga sitwasyon sa iba pang mga bayan, lungsod o yung mga munisipalidad dito sa Nueva Ecija na matinding binayo ng Super Typhoon Uwan na ngayon ay ibinaba na po sa Typhoon Uwan. Yan muna ang latest sa sitwasyon.
Mula pa rin dito sa Laor, Nueva Ecija, ako po si Mariz Umali nag-ulat para sa GMA Integrated News.